Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Alas 8 po ng gabi dito. Ginabi, ha? Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Mamaya ho, mag-collab tayo. Maganda yung mga comments nyo sa vlog ko kahapon, no? Nagka-interest lang ho ako dito, sa vlog ni Atty. Enzo. Atty. Enzo Recto. Ang pamagat ho nito yan, Kanina lang to, 3 hours ago, oo. Ang tinderin ng tigas ng mukha ni Sara. Sabi niya. Kasi sumalubong Sumalubong sa pagdating ni Marcos galing sa Germany yata, di ba? Pakinggan natin. Kwentuhan natin itong naging itong pagdating, dumating na sa bansa si Marcos Jr. at si Lisa Araneta at ang kanilang grupo. Yung mga membro ng gabinete at mga opisyal ng bansa nakasama ni Marcos pagpunta sa bansang Germany at sa Czech Republic. Ilang araw ba tumagal yung kanyang biyahe doon? Parang simula 11 to 15. Simula 11 to 15. So ngayon, hindi yun ang topic natin, yung tungkol sa biyahe ni Marcos. Ang topic nga natin ngayon na pagkwentuhan natin, itong si Sara. Ang kapal din ng mukha. Ang tindi rin, ang tigas. Bakit ko nasabi yan? Nakikita nyo naman dyan sa picture, parang wala lang sa kanya ang lahat na nangyari, Parang wala lang sa kanya. Pagbalik ni Marcos Jr., nandun siya, sumalubong, parang wala lang. Pero alam nyo naman, bago yan, nung nakaraang mga araw, ano bang pinagagawa ni Sara? Anong naalala niyo mga kabunyog? Hindi lang si Sara, pati yung kanyang ama. Ano bang pinagagawa ni Sara at ng kanyang ama? Nitong nakaraang mga araw, anong naalala niyo? Naalala ko, mga attorney, nagrally sila sa Liwasan Bonifacio at isinisigaw nila na Marcos resign at let Sara lead. Ganon, di ba? At marami pa ho silang mga kampon na nandoon na. Alam nyo talaga, sa totoo lang, mga pre, yung rally sa Liwasan Bonifacio, kaya pumunta si Sara doon. Ang buong akala talaga nila, maganda na ang kamada. Nanawagan si Celes, di ba? Na Armed Forces of the Philippines, PNP, gumalaw na kayo. Sobra na to, ganito ito, ang korupsyon. So dapat si Sara Duterte na mamuno. Kaso, sa panawagan nito si Tulis, ay si Celes, ni Boy Scout, walang pumunta di ba? Kaya wala nangyari doon sa kanilang 7 araw na pinaghirap nila yung mga tao ron. Hindi naman nagutom dahil pinakain naman, di ba? Di ba? Ngayon, ito tungkol sa pagsalubong nito si Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Palagi ko, baka nahihiya pa ito Walang pumansin sa kanya actually. Napanood nyo naman siguro to sa lubong nito, At si First Lady Lisa Araneta, malayo sa kanya. Isang upuan pagitan. Hindi siya pinapansin. Ganon din si Rich Speaker Romualdez. Hindi rin siya pinapansin. Ang pumansin lang sa kanya, si Bongbong. Diba? Chika-chika. Ayan. Plastikan, diba? Mga ganon. Unities At saka yun nga. Alam mo, Apo, mahal kita. Alam mo yan. Kinawa dyan pa. Anyway, siguro ito, mga boss. Alam mo to si Sara, maski para sa akin, humingi ito na advice sa kanyang mentor, ang kanyang si Digong. Siguro, sabi niya. Siguro, puro tayo siguro. Sasalubong pa ba ako? Kasi sabi ni Atty. Enzo, may mukha pang sumalubong kaya ito pamagat na ito ang tindi rin ng tigas ng mukha ni Sara. Siguro sabi ni Digong, sumalubong ka. Makiramdam ka kung ano yung sa'yo. Tignan mo kung paano. Hindi, alanganin ako kasi yun nga
yung nangyaring ginawa ko, binilin sa akin ng Pilipinas eh. Sa pag-alis niya eh, ginawa niyang caretaker ng Pilipinas eh. Sumama ako doon sa rally na para pabagsakin siya. Kasama ka pa. Wala yun. Sabi siguro hindi ko. Sabi siguro alam mo ikaw, pag may hiya ka, walang mangyayari sa'yo. Dapat bilang isang politiko, dapat makapal ang mukha mo. Ganun ba? Punta ka ron. Vice Presidente ka eh. Obligasyon mo salubungin siya, maski nawila lang yan mo siya bago nung wala siya. Antindi, no? Mga friend. Pero pinakiramdaman ni Sara Duterte yan. Oo. Kung ano mangyayari. Pero sa totoo lang, mga friend, ano masasabi nyo rito kay Sara? O para sa akin talagang sang-ayon ako kay Atty. Enzo. Talagang hindi lang basta kapal ang mukha meron doon. Mantakin mo. Umalis yung presidente, ibinilin sa iyo Pilipinas. Ilang araw doon yung Pangulo, ikaw ang ginawa mo eh. Sumama ka pa doon sa grupo na nagpapabagsak sa kanya. Ha? At gusto mong pumalit sa pwesto, ha? Buti na lang, nanawagan si Celis eh. Ni Boy Scout na sumami, di ba mga friend? Ha? Ewan ko kung plastikan lang naman usapan eh. Di narap siya ni Marcos. Si Marcos, kita mo? Sabi ni Duterte ganyan. Kita mo? Di ba? Narap ka ng presidente. Maski na hindi ka na, maski walang pumansin sa'yo, importante. Pinansin ka ng presidente. Di ba? Yun eh. Wala tayong magagawa dito kay Bungit eh. Alam mo po, mahal kita. Kayo ba mga boss? Ano masasabi ninyo sa ating Vice Presidente na gustong-gusto ng maging presidente nang wala sa oras, ha? Mga friend, Panginoon. Ito pa isa, maaga pa, di magkwento tayo. Ito naman masaya. Si Mima Alicia. Natuwa ako dito eh. Topacio, hindi makalakad. Pinagaling ni Kibuloy. Kung ano-ano lang. Pakinggan natin siya. Magbigay rin tayo ng reaction dito, ha. Basta magbigay reaction tungkol dito kay Sara Duterte. Pinagbilin sa'yo ng mahusay ang Pilipinas bago siya umalis. At habang siya ay nakikipag-usap doon sa mga German doon, ikaw naman, sumama ka doon sa liwasang Bonifacio sa halip na para siya pabagsakin. Okay na, Japan. Excellency ka pa naman, ano ba? Maksyon ka dyan. Eto, si Mima Alicia, tuntua ako dito eh. Alam nyo ba guys? Galing na mismo to sa bunganga at sa bibig ni Atty. Topacio. Ano yung sabi niya, Mima? Hindi daw po siya napagaling ng doktor. Pero sa isang haplos lang daw po ni Pastor Apollo Kibuloy, abay nakalakad na daw po siya. Ginawa pang albularyo si Kibuloy. Hindi ko... Ikaw naman, Mima, baka magtaka ka. Baka mamaya si Digong tumatakbo na. At nakakalakad na siya ng walang tungkod dahil hahaplusin din siya ni Kibulog, ha? Tuloy mo. Tunto ako dito eh. Alam mo guys, kung nasa tamang pag-iisip pa rin ba itong si Atty. Topacio. Kasi siya na... Tungkol din sa tamang pag-iisip, Mima. Lahat ng dumikit dyan sa magkaibigan na yan, kay Digong at saka kay Kibulog, nawala sa tamang pag-iisip. Nawala na. Wala. Ewan ko kung saan tatamputin itong Pilipinas, pero tuwan-tuwa naman yung mga mga zombie. Ito pa. Ano mismo yung nagsabi na sabi ng doktor, 4 na linggo pa daw siya bago makalakad. Pero dahil nga po bago sila maghiwalay ni Kibuloy, nagpahaplos daw po siya. Abay sa paghaplos ni Kibuloy,
nagkaroon po guys ng himala. Ay, kina. So, ngayon guys, ito yung sinasabi ata ni Atty. Topacio na kaya hindi dapat huliin si Kibuloy dahil nakakagawa daw po siya ng himala. Ito yung video Anood natin sa inyo guys. Sige. Anood natin. Last week lamang, nagkausap kami ni Pastor, napakasakit pa rin ang aking tuhod. Pakinggan nyo guys nagkausap daw sila ng pastor at napakasakit daw po ng kanyang tuhod. Oh. Last week lang, sabi ko kay Pastor bago kami maghiwalay, Pastor, isa lamang pong haplos at panalangin sa tuhod ko. Eto na tayo ngayon! Tumatalon pa yung bugok Oh, magaling na raw siya. Oh. Parang tanga, no? Parang tanga. Lumulundag, parang botete na bisugo. Grabe talaga mag-manipulate itong si Atty. Topacio. Hindi ko na talaga guys nakakaya yung kanilang mga yung kanilang mga tawag dito, pakulo. Tinatarantado nyo ba kami? Hindi nga. Seryoso. Ito ba? Wala nang sakit! Yan yung rallying inatinan nung pinagbilinan ni Marcos na ikaw muna yung mamahala habang ako'y wala. Diyan pumunta si Sara, Okay na. Sabihin nila ng bobola ko, harap ko sa kanila ang aking mga doktor, si Dr. Yung ng St. Luke's, si Dr. Brush sa Valle Verde, isang chiropractor. Nandito sa telepono ko, yung x-ray ko, punit, yung ligament ko, makakala nila ng bobola ko. Sabi ng doktor, punit daw yung ligament niya. Matindi na to, no? 4 na linggo pa daw bago gumaling. Ito na! Pwede ko nang ipansipa sa kalaban! Alam nyo guys, sa lahat ng mga narinig kong nag-speech, si Atty. Topacio lang talaga yung parang hindi ko alam kung sinapian ba to. Ay, wala ka na magagawa dyan, Mima. Hindi niya raw alam kung sinapian yan. E di mas malala si Kibulog dyan. Oh, kung yan nagtatakak sinapian, marami yan. Si Panelo, si Robin Padilla, si Kimo, si Harry Roque, hindi lalong parang hindi. Pero ang pinakamatindi diyan Mima Alicia ka. Si Kibulog, di lalong matindi sapi nun, Hindi lang sapi. Talagang wala na talagang pag-asa yun Pero yun nga, sa dami ng tanga na naniniwala diyan, ewan ko mga boss, no? Ano nangyayari sa Pilipinas? Yan na. Diyos ko. Puro nabaliw no? Si Harry Roque, human rights advocate, tignan mo ngayon ang tsura niya, no? Ayan, si Topacio, isa pa. Hindi kaya itiwalag ng Iglesia ni Cristo to. May tama, di ba? At saka yung mga pahisigaw dyan, wala kang koneksyon sa kaso ni Kibuloy. Ibig niya sabihin, kung mo nagmilagros kay Kibuloy, hindi na dapat arestohin, Anyway, tungkol ho dyan sa aresto na yan, wala buho yan. Patay na si Sulweta.
Di ba? Pero parang ano ko dun, mukhang sabi nga nung kapatid ni Percy Lapid, gusto niya independent autopsy, yung bangkay, kung pwede, kung talagang namatay sa atake sa puso, di ba? Yan ang marami pang kaganapan, kaya lang magkukulab tayo mga friend, ayan. Yan ang nangyayari, no? Pagka marami mo kasi na matitino, na dating matitino, na ganyan na kinalabasan nila, Grabe, no? Yung Sara Duterte. Bihira ho nakagawa niya, no? Binilin sa yung Pilipinas. Na diyan ikaw muna ang sa akin habang wala ako. Tapos ang ginawa. Tapos pagdating, sinalubong niya pang, hiningitian niya, Taragis na. Hindi ho basta kapal ng mukha yun. Para sa akin, para sa inyo. Mag-collab na po tayo. Hindi kaya, anong klaseng mga tao to, no? Pag nakatalikod si Marcos, kung ano-ano sinasabi ng buong pamilya niya. Ngayon, dumating si Marcos, sinalubong pa niya. Ay, kayo ba mga boss? Kaya nyo ba yung ganyang klaseng kapal na mukha? Yan, mag-collab na po tayo. Ito Pasyo, Pasyo! Ba nangyari sa'yo? Diyos ko. Wala ko nangyari doon sa Hanggang bukas po, mga friend. Aarestuhin daw si Quibulog. At si Zubiri ay ayaw yata pang pumirma ng arrest warrant para kay kay Quibulog, no? Pero anyway, hindi na rin siya lulusot dahil nga sa Kongreso naman. Pero yun nga, hanapin nyo sa Tambul Mayor. Sabi ng Davao, handa raw silang umasis o silang pag sinabi raw ng na huli. Para sa akin, malabo pa sa tinta ng pusit yan. Malabo yan. Malabo ho yan. Sa totoo lang, malabo. Hindi ho yun ganun. Pero yun nga, kung sakasakali, dapat susunod na dyan, search warrant. Halughugin ang lahat ng mansyon na pwedeng pagtaguan ni Kibuloy. Kung talagang gustong hanapin, kung talagang gustong hanapin, mga boss, siyempre, pwede ba naman yung para ka lang kumatok sa bahay na aaresto ka ng andyan ba ay wala na, hindi na rito nakatira si Kibuloy, pwede ba yon? O wala si Kibuloy dito, wala si Pastor, hindi na pupunta rito, pwede ba yon? Siyempre, Cesar, papayag ka na lang ng ganon. Di ba? Ewan ko sa kanila, di ba? Pero dapat yan, search warrant, di ba? Lahat ng pwedeng pagtaguan, galugarin. Kasi nga, wanted di ba? Warrant of arrest nga, di ba? Pinapa-aresto, di ba? Nangyari naman kay Bantag yan, di ba? Warrant of arrest. Yung mga pwede niyang pagtaguan, hinalugog, di ba? Pinasok. Wala naman sila nakitang bantag. Ganun. Shout out, Jeff Ramos na. Magandang hapon po tayo, sabi niya. Ladies Anita, shout out Magandang gabi ka, Xerox, at sa loving wife mo po, at sa mga anak mo po, mostly especially sa aming mga viewers mo po, mabuhay. Ang Kibolok as in Kibaliw. Magandang gabi po, Xerox, at sa loving wife mo po, at sa mga anak mo po, mostly especially sa aming viewers mo po, mabuhay. Ang Kibolok, mabuhay. Ang Kibolok as in Kibaliw, sabi niya. Ed Torres, shout out. Gera na yan. Abangan ang susunod na kabanata. Sarap manood. Totoo. Elizabeth Iscareo. Good evening, Xerox. Di naman talaga yan dadalo dyan sa hearing na Senado. Son of God nga yan taga-mental yan. Kaya wala naman silang mapapala dyan kahit dumalo pa yan o hindi. Kasi di naman yan aamin. Di ba? Alam naman umamin yan. Siya nga. Baliw nga, di ba? User, shout out. Magandang topic nyo, sir.
magkaalaman na kung gaano kaseryoso ang aksyon ng Kamara laban sa VIP na resource person. Totoo. Ha? Kalahin mo isang baliw naging VIP sa Pilipinas. Putik yan. Isang may tililing. Ha? Ladies Anita ulit. Oh. Sana nga totoo sinasabi ng mga pulis ng Davao. Magdilang anghel tayong lahat. Kailangan huliin yan, rapist at namanyak. Huwag nang pahintulutan na hindi makulong sapagkat mababali wala ang lahat ng imbestiga na ginugol. Totoo yan, Ladies Anita. Ha? User ulit, oh. Di nga mahuli si Bantag, eh. Oh. Ladies Anita ulit, oh. Lord, help our country. Amen po, sabi niya. Yun nga, eh. Alam nyo, no, mga friend, God moves in a very mysterious way. Sana, bago sumapit ang linggo ng pagkabuhay ng ating mahal na Jesus, tapos na ho itong problema kay Kibulok, sana na-aresto na nga, no? Kung pwede nga, ipako ng patiwarik tong baliw na to, sa totoo lang. Ha? Na parang na-timing, di ba? Kung kailan yung mahal na araw, saka pa na inabot ng nabo ko lahat ng kahayupan nito si Kibaliw, no? Isabel Iscare ulit to. Isa pa, dapat yan ikulong kasi pambabastos yan sa Senado at yung mga krimeng ginawa niya. Sagad ito sa kasamaan at kamanyakan. Dapat dito dalhin sa buwan o Mars at hayaan siya doon mabuhay mag-isa. At doon niya sabihin na siya ang may-ari ng sanlibutan. Totoo. Leo Santos, welcome to the club. Natakot, self-appointed anak ng Diyos, ama kuno. Ito ang demonyong buhay nasa lupa. Oh, yeah. Naniniwala ka na sa akin, Leo. Ito ang impyerno, marami pang demonyo dyan. Nagkalat sa gobyerno. May ano pa ha? May pwesto, nananalo. O, di ba? Huwag mong linlangin ang mga Kristiyano sa wala mong saysay na paggamit mo sa pangalan ng amang Diyos na walang katuturan. Kibs, demonyo ka talaga. Ang wad na pastor, mukhang pera. Yun. Marilo Pabian, shout out ha. Good evening po tayo at sa mga ka-warriors. Masyado nga pong abusado na itong fake pastor na ito. Kung bakit naman kasi pati mga nasa gobyerno, tila na-hypnotize na din para baluktutin ang batas at pumanig sa gumawa ng mali at lumabag sa batas. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Marilo Pabian ulit, oh. Tay, patay na daw si Sulweta. Nasa vlog po ni Atty. Toto. Heart attack daw po. Oo. Yun nga. Oo. Malay mo. Si Kibulog, hindi niya kayanin yung katakot-takot na problema na yan. Baka magsahudas yan. Di ba? Baka. Tapos ang problema mo, Kibuloy. Ha? Tingnan mo yung inabot ni Judas, di ba? Simple lang yung problema ni Judas, eh. Nagkamali siya ng tansya niya sa Panginoong Hesus. Ang buong akala ng bugok, kung maiipit siya sa magtatanong sa kanya, gagawa siya ng milagro. Walang milagrong ginawa ang Panginoong Hesus. Di ba? Yun ang papel niya sa mundo, eh. Na siya ipapako sa krus. Pagdating ng 3 araw, mabubuhay na maguli. Kibuloy! Baka, malay mo. Yan din ang papel mo sa mundo. Subukan mo. Malay mo, biglang mabuhay ka uli. Ladies Anita ulit, oh. Thank you po, Sir Roque, sa vlog mo po ngayong Saturday Night Fever. Have a blessed have a blissful night. Sleep well po tayo. Sweet dreams. Sir Roque, and to your loving wife and to your kids. At sa aming mga viewers mo po, good night, mga kababayan ko. At patuloy na sumusubaybay kay Sir Roque. Stay safe and God bless po tayong lahat po. Palagi tayong good vibes pag sa isa't isa. Totoo, Ladies Anita.
Francis Gonzales, shout out. May kwarto pa ba sa mental hospital sa Mandaluyong? Ipa-admit mo na itong mga supporter ng Pastor Kibulok. Naku, hindi kakasya. Sa totoo lang, no, dapat magkaroon po tayo ng maraming island ng Pilipinas eh. Diba? Dapat magkaroon ng isang isla para dito sa mga tanga na to. Doon sila pagsamasamahin. Para masyadong communicable disease itong Tanganism virus eh. Totoo lang. Wala akong gamot. Jerome Ron, welcome to the club. Ito abangan kung ang mga huhuli kay Kibuloy ay ARM ng mga high power firearms. Nakala mo manghuhuli ng tulad nila Saddam Hussein o Bin Laden at mayroong gustong hulihin na mga ngaral noon, mga 4 to 500 katao kasama NBI. Malakas na armas tulad ng grenade launcher, simpleng kasalanan na may piyansang 2,500 lang. Johnny Alacaden, shout out. Karox, magandang gabi. Hindi na magpapakita si Pacquiao, itago na ni Duterte. Ang dami niyang pwedeng pagtaguan, pero yun nga, dapat magkaroon ng search warrant. Kung talagang, pero kung wala, hindi na yung makakita eh. Tapayag na kayo, wala. Mary Grace Santos, shout out. Gandang gabi po, Karox. Medyo delay sa pag-tune in pero habol pa rin. Salamat ng marami sa isa po tayo sa tumitindig sa katotohanan. Mag-uunahan ang Senate at Congress sa arrest due contempt. God bless po. Maski pa wala nang mga arrest yan. Hanggang bukas, Lunes, di ba? Tingnan natin. Kung talagang gusto, si Bantag lang kung talagang gustong arestuhin yun, bago sa pinostehan na sana. Pagbaba ng warrant of arrest, huli na. Para saan yung mga intelligence pa na sinasabi ninyo? Natatakasan kayo ng mga kaya wala ako eh. Ito lang. Kutob ko nga dun eh. Bababa na yung warrant of arrest mo, tago ka na. Kala ko, pinabayaan mo na ako, bossing. Hindi kita babayaan. Sige na, tago na. Lalabas na yung warrant of arrest mo. Salamat, bossing nga. Sige, okay na. Wala na hindi na makita. Nagbibigay ho ang ng 3 milyon. Sino makakapagturo? Ng drama. Ay, nako. Karox, kung mahuhuli man si Pacquiao, diretso na sa bilibid kasi naghihintay na si Dagul at Peryong, sabi ni Johnny Alacaden. Mary Grace Santos ulit Add ko po, naibalita na po na mayapa na yung isa sa mga suspect sa Percy Lapid case, Sulweta. Pasabit po sa talakayan, more prayers pa para sa hustisya kay Ka-Percy. God moves in mysterious ways. Ika nga ni Atty. Enzo. Sana mahuli na ang mga kasabwat. Malayo pa yan, Mary Grace. User, sumagot si user Mysterious yan, baka sadyang pinatahimik. Pwede. Pagaya nung si ba yun, yung sinuutan ng sa yung isang titistigo, sinuutan ng plastic sa ulo, tapos sabi natulog daw, hindi na nagising. Di ba yung tungkol kila Escolyar noon, di ba mga boss? Librado Ludovico. Blessed morning po, Karoke, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Masamang ehemplo ang ginawa nitong si Pacquiao, Kibaliw. Totoo. Talagang masamang ehemplo sa Senado at Kongreso, di ba?
Pero si Subiri, mabigat yung ballpen. Walang tinta. Lord. Tsaka sinasabi nito Pacquiao, no? Ani ito si Ibaliw na maargabyado siya sa hearing sa Senado, ganun ito. Ang dami mga kakampi bugok. Si Senadora Risa lang ang kalaban mo, tsaka si Coco Pimentel halos di pa nag-umiimik eh. Tapos sabihin mo, alam mo, Kibaliw, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, sandamo ka lang dahilan mo. Gunggong ka talaga eh, sa luto lang eh. Lucy Per, shout out, Karox. Kahit si Lucifer, di yan tatanggapin dahil ayaw ni Lucifer na tumanggap ng may sayad at molester. O, di ba? Estrelita Heroes, shout out. Good evening po sa Rox, watching from Japan. Shout out, Rain Ichu. Kilala mo si Rain Ichu, Estrelita Heroes? Nandiyan din siya eh. Anak-anak ako din yun eh. Ano siya? Interpreter. English teacher pa siya dyan. Sa Japan. Sabi niya. Ewan ko parang naglelo na siya sa YouTube eh. Federico Mandak, shout out. Sabi niya. Wala nang iba pang dahilan si Subiri para hindi pirmahan ang arrest warrant ni Kibuloy. Sa kampo na mismo ni Kibuloy nanggaling ang kasagutan na show cause order. Alam din naman ni Subiri yan. Nagpe-play safe lang si Subiri kaya ginagawa niya lahat ng paraan upang hindi maaresto si Kibuloy. Para nga naman di siya sisihin sa uli. Ganun lang yun. Kahit ano pa gawin niya ay labas naman tunay na hilat siya ng pagkatao niya. Dapat palitan na siya bilang speaker. Speaker? Si Subiri, Senate President yata siya, di ba? Ang speaker, si Romualdez, di ba? Federico Mandak ulit, oh. Kaya nga malakas ang loob at kampi si Kibuloy na hindi dumalo sa hearing ay pakiramdam niya hindi siya pwedeng galawin sa Davao. Dahil protektado ito ng mga Duterte. Isipin mo, dami niyang gwardya, dami niyang armas, bukod pa sa mga armas ni Digong, daming bodyguard ni Sara, 433, bukod sa bodyguard ni Baste at Pulong. Pag nagsama-sama yan, isang batalyon yan, ay talagang bakbakang maatikabo yan. Anong laban ng mga pulis na aresto sa kanya? Dapat dyan ay tangke ang dalin ng army sa pag-aresto sa kanya. Gulo talaga yan. Knock on wood. Sana sumama siya ng maayos. Totoo yan, Federico Mandak. Sana nga ganun, di ba? Di tignan natin kung kaya nila, di ba? Ilan lang naman sila, 400, padala sila ng Kaya yan, kung gusto. Kung gusto, may paraan, di ba? Totong Gonzales, shout out. Good evening sa Rox. Enero pa lamang sa hindi sisipot ang gagong yan. Sobrang guilty po kasi. Magkakatatlo na ang wanted. Baka nga maging 5 pa. Maging 5 pa yan. O higit pa sa kalagitnaan ng taon. Dapat nga lumaban na sila baka sakaling tumabla pa sila. Basta dito sa probinsya namin, uunahin namin si Kimo. Mabubura sa suntok ang bigote niyan ng bobong yan. Lahat ng mga yan puro duwag. Sagana lang sa daldal mga yan. Galit si Totong Gonzales. Bernardo Chansing, shout out. Sira na ba utak ng animal na to? Ipinagpipilitan niya na anak of God. PI, ang Diyos na si Jesus ba ang Diyos na si Jesus ba ay rapist at manlilin lang? Kaya nga gunggong talaga yan, Kibulog.
Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay, lalo ng buong pamilya. God bless us all always. God bless always. God bless Raul Villanada. Raul Villanada ulit oh. Si Kibulok, botak yan. Binigyan ng partida nila Subiri. Oh, totoo nga. Pinabotak no. Soylo Flores, shout out ha. Naghihintay si Glenn Chong sa kanya sa kulungan para magmasahe sa kanya. Kasama nila Cynthia Villar at si Amy Marcos. Sila ang magna-night duty. Patay tayo dyan, Soylo. Joe Flores, shout out ha. Onopre Jara, shout out. Ukin namin. Patay tayo dyan. Galit si Onopre. Soylo Flores ulit oh. Dapat paluin muna sa ulo yung pastor na yan bago pusasan at dalhin sa kulungan para matauhan. Dapat kinukuryente sa utak kung hype natin, sa totoo lang. Imelda Go, shout out. Siguro nag-night duty din si Arlene Stone kay Kibbs. Though she completely denies it. Kasi sobrang kilala niya si Kibbs. Yung matagal siya dun, Imelda Go, pero sabi niya nga, hindi raw eh. Sumagot si Kalatni, ay oo naman, naputukan din niya ng kaluwalhatian ni paring Apollo. Visit. Friend Shervin Sapeda, shout out ah. July 7 Alcantara, shout out. Christian Sen, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Bilinda Magtangob. Sabi ni Friend Shervin, Sir Rox, wag na pong umasa. Di na po mahuli pa si Palos. Isa po siyang malupit na surot at isang tunay na makapangyarihan na bangaw. Lahat po ay gagawin yan. Gagamitin ang kapal ng muka at tibay ng dibdib. Wala po siyang pakialam kasi nga po alam niya dahil sa kapangyarihan ng kanyang kurakot na salapi, walang hindi niya kayang lusutan at gaguhin. Pero Sir Rox, kapag yan po ay talagang gustong mahuli, marami pong mas epektibo at mas mabilis na paraan yung may hawak po na tunay na susi ng nakaupo sa trono ngayon. Lahat po ng ginagawang paninindak at pananakot ni Kibulok ngayon, isa pong malupit na mag-asawang sampal sa mga makapangyarihan na nakaupo po sa ating gobyerno ngayon. Ginagawa po ni silang parang mga unggoy lang at pinagtatawanan ng isa ring unggoy. Totoo yan, Prensier, ka. Ha? Na nag-aalatarsan ngayon, sobra pong nakakahiya, Sir Rox. Baboy na po ang ating bansa. Totoo yan, lalong-lalo na po ang tinatawag nating hustisya. Pero yun si Apo Lakay, ayun, sa halip na unahin at harapin ang kaguluhan at ayusin ng lahat ng sakit ng ulo ng bayan, wala po siya talagang pakialam. Kaya dusa pamor, sabi niya. Tiis pamor. Pare-parehong magpapahinog ng bukol dahil ito po ang kapalarang malupit na sinapit ni Juan dahil sa nadamay sa mga nagpauto at nagpadenggoy sa mga pangakong bigas at pangarap na hanggang ngayon po nakabitin pa rin sa hangin. Ay naku, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Pali tayo dyan. At lalo pa pong padami ng padami ang mga utu-utong bugok na tangapwe, mga buwisit, mga pesting yawa, kinam. Totoo yan, wala eh. Ted, shout out, Ted. Oo, Pacquiao, payag na akong dumaan sa'yo kung ikaw nga ang daan, pero nakasakay ako sa pison. Edgardo Pangilinan, shout out ha. Nasa safe house kasama si Bantag. Malamang ha. Hindi nila maihipo yan. Kasi siyempre takot din yung amo niyan eh. Yung nag-appoint sa kanya, di ba? Takot. Baka kung ano masabi niyan eh, di ba? Tsaka si Kibulog, hindi sanay na ano yan. Santali lang ang problema mo, Kibulog. Tanda mo yan.
Angelito Defensor, welcome to the club. My friend, I agree with you. Kibuloy will not follow the order to attend any hearings. He knows he will not be touched. He knows he will not be touched. That was Duterte's idea, and all the unscrupulous individuals who sided with him, including Robin Bobo Padilla, Batogo, Tolentino Villar, Lapid, Jinggoy, Revilla, I. Marcos, and other unscrupulous politicians. On top of that, those numerous lawyers being paid like Butike, Tambunting Topak, and his SMI lawyers who are trying to make the truth be hidden. Totoo yan, Angelito Defensor. Welcome to the club, my friend. Cassandra Daisy, shout out. May death penalty sa California kung saan ang naglabas ng warrant of arrest kay Manyak Kibuloy. Mga PhilAm ay matatalino. They know their rights and their law of America will protect them. Hindi tulad sa atin, sa Pinas. Lawmakers are lawbreakers and protector sa mga rapist, criminal, slave drivers, fraud sa mga American visa, smuggler ng dollar, minor abuses, and on. Nakakahiya na tayo sa buong mundo. Buti na lang ang Rocky Warriors ay nandito para magdasal sa Diyos natin na kunin na niya ang mga hayop at ibigay kay Lucifer ang mga kaluluwa nito. Yun nga yung dasal natin, friend Cassandra Daisy, ha. Cassandra Daisy ulit, oh. Hindi mahuhuli si Kibuloy sa Pinas tulad ni Bantag at Tebes. Maliban sa lang kung lalagyan din ng plastic sa ulo niya para hindi siya ipahamak ang tunay na ama niya na si Duterte, tulad ng pagkamatay ni Sulweta. Please watch Toto Causin. Panood ko din. User ulit, oh. Sir, totoo po ba ang patay na si Sulweta, ang kasama ni Bantag? Oo, patay na. Alejandro Bidad, shout out, ha. Karox, expected ko na. Sasabihin mo na galit ako kay Chenda sa comment ko. Hindi lang ako galit. Kaming 31 millions na loyalista. Biro mo, sasampal ng babae, first lady pa, kung hindi ba baliw. Sana madisbar ka ungas para matuluyang kang wala ng isaing punyeta. God bless Karox and family. God bless Alejandro Bidad. Oh, madidisbar. Malamang sa alamang madidisbar. Mabigat yung mga pinagdadakdak niya, no? Dapat nga yung animal na yan patawag pa sa Kongreso, o kasi Senado. Oo. Tsaka yun nga, dapat kasuhan talaga. Ay, dasbar pa. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Mahuhuli si Kibs dito sa Pinas. Opo, Karox, mahuhuli ng FBI dito sa Pinas. Negative po. Tignan naman ninyo sa standing ng ibang senador at BP pabor kay Kibs. Sa FBI po, sure ball, positive, dakip si Kibs. Sampal kasi sa US ang pang-aabuso ni Kibs. Shirley Jaser, shout out, ha. Ay di wow, mas makapangyarihan pala si Kibs kesa sa Kongreso at Senado. Wala na, hindi na mahulihan. Si Tebes at Bantag nga, hindi makakuha ng mga biktima ng ang justice, ay Pilipinas. Ano na? PBBM, ano ba? Kilos ka naman. Patay tayo dyan. Yung 34 sabungero, kawawa. Hanggang ngayon, di pa nakikita ni buhok. Ano klase, Philippines? Lucille, shout out. Welcome to the club. May tama ka. Karox, ang Diyos ay kinakausap at
experiential na relihiyon mo sa Kanya. You don't need to read the Bible but to talk to Him every day. No, God is not the Bible, but God is God. He is not Catholic, born again Christian, Muslim, but He is God. Jesus Christ died for all of us, and we are all saved. Totoo yan, Lucille. Sumagot si Kalat ni Amen. Normando Reyes, shout out. Ay nako, Karox. Malamang reject ni Taning si Pacquiao kasi baka masapawan siya nito. Maagawan siya ng pwesto. Kita mo, iginagawan niya ng pwesto si Lord Jesus. Totoo. Good morning, Karoke, sabi ni Kalatni. Banatan mo na, Karoke. Shout out, Miss Akira Milus. May you have a blessed Sunday. Ingat. Shout out, Akira. Kalat ni ulit oh. Hindi yan mahuhuli si paring Apollo. Magtatago yan dun sa bahay niya sa langit kasama ang kanyang mga pastorals at mga night duty. Catch me if you can. Oh, totoo. Alulalia, shout out ah. Tama ka, Xerox. Hindi magpapahuli si Kibuloy. Yan ang pinaka-partner in crimes ni Duterte. Nasimbahan ni Kibuloy ang malaking bahagi ng mga kinulimbat ni Duterte. Good day, Xerox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Alulalia. Joe Flores, shout out ah. Wala akong tiwala na mahuhuli pa si Pacquiao, Xerox. Kasi everything in the Philippines is a joke. Sumigaw at bumuga na lang tayo ng hangin dahil wala naman umuubra. DOJ sira, Comelec sira, DepEd sira. Meron pa ba talagang gumagana? OMG, Banana Republic. Sang-ayon ako si Jan, friend Joe Flores ulit oh. Xerox, ewan ko kung familiar kayo kay John McCain. Siya ang US Senator na nagsabing Russia is a gasoline station masquerading as a country. Oh, ano naman kaya ang Pilipinas? Bansa ba o comfort room lang ng China? Bansa ba o palabigasan o ATM machine ng mga walang ya? Yo! Your guess is as good as mine, my friend, ha? 3J Show po. Xerox, mahuli man siya o hindi ng gobyerno, may mantsa na ang pangalan niya. Wanted siya ng FBI, wala ng SMNI, kahit magtago siya, wala siyang freedom, okay? Maganda ang pinagtaguan niya, maayos ang lugar, masarap ang pagkain, may aircon, pero Xerox, wala kang freedom to go wherever you want to go. To do whatever you want to do. At higit sa lahat, sabi nga natin, you can't run but you can't hide. Sooner or later, mahuhuli ka rin. And that's the bottom line. Totoo. Pero kung gagamit siya ng lubid, kagaya ni Judas, hindi siya mahuli. 3J Show ulit to. Yan namang si Glenchong. Napakaingay ngayon. Kasi nga, di pumesto sa administrasyon ni Marcos. Mas lalo lang nating hindi siya pagtitiwalaan dahil alam pala niya na nadaya si Lenny pero di siya nagsalita. Ibig sabihin, kasangkot siya sa pandaraya. Kaya lang siya pumiyok ngayon kasi nga di nakapwesto. Ang ganitong tao, Xerox, ay mas masama pa sa masama dahil ang sarili lang nila ang iniintindi. Totoo yan, friend. Tsaka talagang hinimay ko yung yung kadadakdak niya.
Isa lang ang lumabas sa akin eh. Kagaya rin siya nito, Pasio, na lumuwag ang tornilyo. Lito Alcantara, shout out. Ang daming tanga na, ang daming tanga. Amin daw ang sabi ng mga alipin ni, amin daw, iba dami, Lito Alcantara. Amin lang ng amin yung mga gago, para mga zombie, pag nagsalita yung, amin, amin, pag nagsalita si Kibulok, Kibugok. Lorna Velez, shout out. Laking tama ni Kibulok, Kibaliw, totoo. Lorna Velez ulit to. Si Kibulok ang tunay na Kristo. Ang Kristo sa sabong. Hindi yata nagsasabong yung hype na yun eh. Reynaldo Gonzalez, shout out. Iba sinasabong niyan sa gabi. Oo, yung mga chicks na walang palo, wala pang alam sa mundo ng sabong. Pinawa Japan. Reynaldo Gonzalez, shout out. Bakit nakagayak na ang kulungan para kay Kibulok? Lalong hindi papahulian. Ang dapat ginayak, ataul. Siya na nga mismo nagsabi, living dead na siya. Waiting na lang si Kibulok umakyat sa langit. Mga 100 night duty na lang daw, 100 night duty lang daw, tapos na mission. Yun daw ang pinakamahalagang utos sa 17. Miguel Soriano, shout out. Sabi niya, nakalimutan mo ba yung sinabi ni Duterte na huwag siyang paaresto? Sa rally napanood ko at narinig ang dasal na sa ngalan ng aming amang si Jesus. So ibig sabihin si Kibuloy ang bugtong na anak ni Jesus. Inililigaw ni Kibulol ang dasal ng Our Father at Apostles Creed. Ang mga demonyo nagiging bulol tulad ni Kibulol. Tignan mo si Duterte nang magsalita sa rally, naging bulol. Gayon din si Robin, bulol din. Malapit nang mabulol si Roque Cynthia at si Panelo. Totoo. Haba naman ito. Magkalupa channel. Magkabahay at magkalupa channel. Welcome to the club. Magkabahay at magkalupa channel. Si Kibuloy na ang tinutukoy ni Jesus na may magpapanggap na siya isang huwad, kaya huwag magpalinlang kay Kibuloy. Siya ang anak ng demonyo na nag-anyo upang magpanggap na si Jesus. Diba? Miguel Soriano ulit. Gigil na gigil ako kay Kibulol. Iharap mo sa akin yan, demonyong yan, at iahampas ko ulo niyan sa bato para mapisak. Shout out, Brother Elias Isyo. Boyong Kong Balong, shout out. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas po ulit. Sana maka-vlog ako ng maaga-aga. At sana naging masaya kayo sa vlog ko. Magbigay po kayo ng comment. Kung para sa inyo, gaano kakapal ang sukatan ninyo sa pagmumuka nitong si Sara Duterte. Ako, hindi ko alam. Hindi ko alam kung gaano kakapal. Hindi ko masabi kung gaano kakapal, no? Takin mo, bago umalis yung sinasabi mong mahal mo, binilin pa sa'yo ang tapos iba ang ginagawa mo. God bless, mga boss. Good night. Dasal. Yun ang talagang importante po. At ang pananampalataya, kailangan matibay para hindi po tayo napapasok ng mga demonyo na nagkalat dito sa lupa. Shout out, Grace Chingsay.